Acts 20:24, sabi po ni Paul, "However, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me." Sabi po ni Pablo kanina, I myself should be disqualified. Una, mapapansin po natin, many times in his writings, Paul uses metaphor. Gumagamit po siya ng images o description to teach or to describe spiritual truths. Madalas si Apostol Pablo ay gumagamit ng mga larawan, gumagamit siya ng images upang ipakita ano nga ba ang maging isang Kristiyano. Dito po sa 1 Corinthians chapter 9, he likens the spiritual life to an athletic competition. Tumingin po kayo. Ang context, inilalarawan ni Apostol Pablo, ang buhay Kristiyano daw ay parang isang atleta, isang mananakbo. Na maingat siyang sa kinakain niya, he's careful to get proper rest, he's careful to get proper exercise, para pagdating ng kompetisyon, physically fit po siya, pwede siyang tumakbo, at pwede siyang manalo. Pag-uusapan natin, the danger of finishing badly. Ang aking short thesis, pinapagatan ko po ito na the danger of finishing badly, ang aking thesis, ang lundo kung saan iinog ang ating pag-uusap. It is not how you start, it's how you finish. Pakisabi sa katabi mo, it is not how you start, it's how you finish. Hindi po natin pag-uusapan kung paano lang nag-start. Ang pag-uusapan natin at mas mahalaga ay kung paano tayo magtatapos. Isang araw po na magkakasama kaming pamilya, niyaya po ako magpunta sa isang mall ng aking mga anak. Kwentuhan, kumakain, masaya po. Hanggang nadaan po kami sa isang storehouse, mga equipment. At sabi ng isa, "Daddy, bili tayo niyan, no? Maganda yan. Para lahat tayo nag-e-exercise." So, nakumbinsi po ako. Bumili po ako, sale naman, ang laki ng discount. So, mula po nung araw na yun, every morning, lahat sila pawis na pawis. Nag-uuna-unahan sumakay doon sa bisikleta, nag-e-exercise. Hindi ako masingit. After 2 months, naka-display na lang mo yung bisikleta. Ang natutuhan ko po, starting well is relatively easy. But finishing well is a different matter. Yung pagsisimula, maganda yan sa pagkain. Gusto natin, disiplina. May mga panahon, dinidisiplina mo. Pero pagka minsan lumilipas na yung panahon, bumabalik ka rin sa dati. Isip po ba kayo ngayong umaga? Amen. Maging sa pag-aasawa. Naku, maraming nagmamadaling mag-asawa. Believe me, getting married is exciting and relatively easy. Pero yung manatiling mag-asawa at magkasama, ibang usapan po yun. May mga tumagal lang ng ilang buwan na mag-asawa. Isip po ba kayo ngayong umaga? May tumagal lang 1 taon. Kaya kapag nakakita ka na magkasama ng 30 taon, 40 taon, ay nagtaka ka, bakit sila hanggang ngayon? Medyo naging kakaiba po sila. So we'll be talking about the danger of finishing badly. Marami pong nagsimula, maganda, pero sa dulo, hindi maganda. Dito po sa context, 2 things I would like you to notice, just a brief initial observation. 1, Paul was preoccupied with finishing well. I have read a lot of epistles of Apostle Paul, and masasabi ko po, kung may isang lalaki sa Biblia na occupied o preoccupied with finishing well, si Pablo. Dito po sa Acts 20:28, makikita niyo yung puso ni Pablo. Sabi niya, "However, I consider my life worth nothing to me." Sa Tagalog, sabi niya, hindi na mahalaga sa akin ang buhay ko eh. Sabi niya, ang mahalaga na lang sa akin, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. Sabi niya, ang importante sa buhay ko ay matapos ko yung assignment, yung task na binigay ng Panginoon sa akin. Yan po si Pablo. Ang harap niya pong makatapos ng maayos. He was motivated and he was preoccupied. Pero sa binasa natin sa 1 Corinthians 9:27, look at me, but Paul is also aware. Tingin po, aware din siya na hindi madaling magtapos sa takbuhin. Kaya sabi niya, I myself should be disqualified. Balik natin yung naunang. Kilala niyo po ba to?
1988 Seoul Olympics. Mahilig po ako sa sports. 1988, ang paborito ko po sa 100 meter last final, si Carl Lewis. Champion ng maraming gold medal sa 100, 200 at long jump. This time, magkalaban po ang dalawang kilala, si Ben Johnson of Canada and Carl Lewis of America. Pumutok ang baril, pagdating sa finish line, ang nanalo si Ben Johnson. Pagkalipas ng ilang araw, they found out that Ben Johnson used steroid to improve his running skills. Kaya ang lalaki ng mga muscle niya, naggamit pala ng steroid. Ayun po, nakikita yun sa urine sample. And because of that, the gold medal was stripped from him and it was given kay Carl Lewis. And he was sent home in disgrace at ipinahiya niya ang buong Canada. Yun po ang problema eh. Pag gusto mong magtagumpay, gusto mong manalo, gusto mong masenso, pero mali ang paraan. Are you there? Pag-uusapan po natin ang tatlong bagay. One, what do you mean by finishing badly or finishing well? Pagtutularin natin. Two, ano ang dahilan bakit maraming Kristiyano, they don't finish well? Three, I will give you simple strategy or suggestions paano tayo magtatapos ng maayos. So let's try to define and give a simple description. What do you mean, Pastor Joey, by finishing badly? One, tatlo po yan. This meant that they might have started strong but gave out and finished poorly. Ibig ko sabihin, pag sinabing finishing badly, maaring nagsimula ng maganda, pero dun sa dulo, medyo hindi maganda yung nangyari. Ang perfect example po nito siguro sa Bible ay si Haring Saul. He started pretty well, very good. Napaka-humble. He was anointed by God, the first king of Israel, and yet at the end of the day, at the end of his life, malayo na siya sa Diyos. Nag-consult pa siya sa mga espiritista. Bakit ang isang tao nagkaganon inanoint at binless ng Diyos? Yun nga po He started well but ended tragically. Pwede pong mangyari yun. Another example, just to describe ang ibig sabihin o bigyan ng definition ng finishing badly. They began serving God but compromised later in life. Pag sinabi pong finishing badly, nagsimula sila ng maayos pero along the way, kinompromiso nila yung alam nilang tama at mali. Ganon din po tayo. Maraming Kristiyano tayong kilala. Nagsimulang committed. Sabi po, committed. Committed sa paglilingkod sa Diyos. Tapat, naglilingkod. Pero along the way, dumating ang mga tukso, kinompromiso nila yung what they believe. And at the end ng buhay nila, hindi sila naging matagumpay sapagkat nagkamali po sila. Kausap ko po ang isang multimillionaire, yaman-yaman niya na, dating member ng church, ibig sabihin, hindi na member. Dating umaatay, nasubaybayan po ang buhay nila. Nasundan ko mula sa from rag to riches. Nakapakinig ng gospel, naglingkod sa Panginoon. Hanggang sa yumaman, naging mayaman. At minsan tumawag sa akin at sabi, Pastor Joey, can I talk to you? Nahihiyaman ako. Can you give me a little time? Gusto ko lang nang may makikinig. Sabi ko, sige, come to my office. So, nagpunta po sa bahay, nag-usap kami. Kwentuhan muna. And then, along the way, I found out na hiwalay na silang mag-asawa. Sabi ko, anong problema? Yun nga pong itatanong ko Mayaman ako ngayon, maraming pera sa bangko, maraming ari-arian, magandang kotse, pero wala nang pamilya. At ang malungkot, mukhang nalayo na rin ako sa Panginoon. Tanong sa akin, saan ako nagkamali? Sabi ko, simple lang ang sagot. Hindi mo alam kung ano ang pinakamahalaga. Tumingin siya sa akin. Sabi, gusto kong malaman mo to, huwag kang magagalit. Maraming pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nabibili ng pera. Nagulat siya sa akin. Example, buhay na walang hanggan. Magkano? Sabi niya, wala akong presyo. Masayang pamilya. Magkano? Wala rin akong presyo. Kagalakan at kapayapaan. Magkano? Wala rin akong presyo. You see? Maraming bagay sa mundo, walang presyo, nakatapat. Sometimes, sabi ko sa kanya, you succeeded.
but you succeeded badly. I'm sorry to tell you that. Nagtagumpay ka pero hindi ka nagkaroon ng good success. Tingin po kayo kay Pastor. Your success I consider bad success. Pakisabi po, bad success. Why? Why I consider it bad success? Success ba na nagtagumpay ka tapos nalayo ka sa Diyos? Is that good or bad? Gandahan niyo po yung pronunciation ng bad, medyo bad. Parang medyo may emotion ng konti. That's bad. Nagkapera ka, nagtagumpay ka, tapos nahiwalay ka sa asawa at mga anak mo. Is that good or bad success? That's good. Sometimes we don't even realize it's bad success. The moment you compromise what you know, what you believe. Number 3. Gising po ba kayo? This meant that they compromised their personal relationship with God, their ministry for God, and their character. Along the way, you finish badly dahil kinompromiso mo ang relasyon mo sa Diyos, kinompromiso mo yung karakter mo, at kinompromiso mo yung paglilingkod mo sa Diyos. Yun po ang ibig ko sabihin ng finishing badly. Medyo titimbangin ko po para maitulad natin, madali nating maintindihan. Finishing well. Say it, finishing well. 4 na bagay po ang bibigyan ko ng lundo. 1, to complete the task God has given. Pag sinabing finishing well, namatay ka at namatay, natapos mo ang pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Ang perfect example ng best finisher sa Bible, alam niyo kung sino? Si Jesus Christ. Na-complete niya ang ibinigay ng Amang Diyos sa Kanya. Katunayan, John 4:34, Jesus said, "My meat is to do the will of my Father who sent me." And to finish His may work. Pakisabi po, assignment. Sabi po ni Pastor Rick Warren, life is an assignment. Temporary assignment. Look at me. Walang nakaupo dito. Nasasabihin mo sa akin na bubuhay ka lang. No. May assignment ng Diyos sa'yo. And at the end of the day, yun ang itatanong ng Diyos sa'yo. Natapos mo ba yung assignment ko? Si Jesus, at the end of His life, John 19:28, He was crucified and He was dying. The Bible says, Jesus knowing, pakisabi po, that all, pakilakasan po, all things, pakisigaw po, all things. Sabi niya, that all things were now accomplished. Naganap na lahat. Natapos si Jesus. At doon sa verse 30, tatalon tayo. Ang sabi ng Panginoong Jesus, it is finished. Natapos ni Jesus Christ yung assignment. Yun yung pagliligtas sa atin. So yun po yung ibig sabihin ng isang meaning ng finishing well. Another thing, 2, to finish well means to walk with God. Pakisabi po, walk with God. Personally. Lumakad ka personally with God to the end of your life. Nag-service po ako sa isang patay. Dati po itong Kristiyano, active sa church, pero nakiusap na mag-service ako, pero matagal lang, hindi dumadalo at bumalik na sa bisyo at kasalanan. So, nung ako po yung magsiservice sa bahay, lumapit yung anak, sabi sa akin, Pastor, ligtas pa kaya ang tatay ko? Naligtas kaya siya? Sabi ko, I don't know. Kung namatay siya earlier, baka sabihin ko, yes. Pero, matagal nang nagbiyahe at tumakbo ang panahon. At mukhang nakalimutan niya na ang Diyos. Mahirap sagutin kung naligtas ang tatay at nanay, ang tatay mo. Pero, I cannot answer no or yes. Finishing well, hindi nagsimula ka lang minsan, kundi tinapos mo yung takbuhin. Are you there? At the end of your life, huwag naman sanang itanong, naligtas kaya yung namatay? Yun po ang isang importanteng tanong pag nasa service sa patay. Ito kayang patay? Natapos kaya niya ang takbuhin niya? Si Apostol Pablo po, the Lord called him and Paul served. Hanggang sa huling buhay niya, pinugutan siya ng ulo sa Roma. At he finished well. Sabi niya sa 2 Timothy 4:7, he said, pansinin niyo po yung tatlong bagay, isa-isahin natin.
Basahin natin one more time. I have fought the good fight. I have fought the good fight. Hindi madali pong maging Kristiyano, pero sabi niya, I have fought the good fight. Number 2, I have Finish the race. pakilakasan po. 1, 2, 3. I have Finish the race. tapos ko yung takbuhin. May ikatlo. 1, 2, 3. I have kept the faith. Maraming Kristiyano, they don't kept the faith. Paglipas ng panahon, yung pananampalataya at pagtitiwala nila na meron sila sa Diyos, wala. 3. What do you mean by finishing well? Finishing well to fulfill God's purpose here on earth. As I have said a while ago, yung libro po ni Pastor Rick Warren, isang verse lang ang pinagbatayan doon, yung Acts 13:36. Nirecord po sa huling bahagi ng buhay niya sa Book of Acts when David had served God's purpose in his own generation. Ang panalangin ko po, nawa, hindi naman tayo bumabata na, nawa sa generation natin ito, magawa natin yung pinagagawa ng Diyos. Pang-apat, leave a heritage. Sino po rito ang mga tatay at nanay? Pakitaas kong kamay. Again, Happy Mother's Day sa mga nanay. Taas po, panatiling nakataas. Baba, tatanungin ko po kayo. Paano kayo nakatsak na yung faith na niyakap nyo, yan din ang faith ng mga anak nyo paglipas ng panahon? Ulitin ko po yung tanong ko. Ano ang assurance nyo na ang Diyos na minahal nyo at pinaglingkuran nyo, yan din ang faith ng mga anak nyo? Kaya po meron tayong moral obligation na ang mga anak natin ay turuan natin ng pagkakilala sa Diyos, pagkatakot sa Diyos. Ituro at ituro natin ang paulit-ulit ang mga dapat malaman nila sa Diyos na pinaglingkuran mo. Because it is dangerous that one day, ang anak mong yan, ang Diyos na pinaglingkuran mo, ay hindi nila paglingkuran. Sa panahon po ni Joshua, ang kasunod pong aklat ng Joshua ay, ano po ang kasunod na aklat ng Joshua? Judges. Ano po ang mababasa nyo sa Judges? Series of backsliding. The next generation of Joshua, hindi kilala ang Diyos. Finishing well, we finish well. Kapag may heritage tayong iiwanan. Sabi ko sa Panginoon, sa isang prayer ko, Lord, huwag mong iaalis sa buhay ko, sa pamilya ko, ang pagkakataong paglingkuran ka. Ayoko po na isang araw, kung wala na kami sa daigdig at hindi pa talaga magra-rapture, marami po akong kilala. Kasi, na nagsimulang naglilingkod sa Panginoon. Nagkaasawa lang ng hindi Kristiyano, ngayon, hindi na Kristiyano. It's dangerous. Now, let me talk. Let me go to my second point. Just give me 20 more minutes. 10 characteristics of those who don't finish well. Pahapyaw ko lang kung dadaanan. 10 po ito. Sana'y huwag kayong makatulog ng mahimbing. Hindi. Number 1, those who don't finish well. Characteristic number 1 of those who don't finish well. They lost their once vibrant relationship with God. Karamihan ng hindi nakatapos ng takbuhin nila, nawala yung alab. Pakisabi po, alab. Pakisabi po, init. Nawala yung init at alab ng pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. Yun po yung pinag-aralan natin last Sunday. Para po sila John 15:5, sabi doon, apart from me, you can do nothing, sabi ng Panginoon. Sabi niya, if anyone does not abide in me, he is cast out as bronze and is withered. Ang picture, simple. Pagka tinanggal mo yung sanga, hindi na nakakabit sa puno, ang sanga, pagkalipas ng ilang panahon, ay matutuyo. Marami pong Kristiyano na tuyo sapagkat hindi nakakabit sa sanga. Ang napabayaan, Word of God. Pakisabi po, Word of God. Pakisabi po, prayer. Pakisabi po, fellowship. Basic po yun. Basic yun. Kadalasan, sa sports, pag natalo ang isang team, nakalimutan ng basic. Hindi kasi bumax out. Kaya ang gagawin ng coach, go back to basic. Sa mga Kristiyano, hindi po nakakahiyang you go back to basic.
Ang basic po ay ang relasyon natin sa Diyos. 1 Kings chapter 3, verse 5. Example po nito si Solomon. Mahal na mahal niya ang Diyos. Tingnan natin muna yung verse 3. Sabi po ng talatang yan, basahin natin, and Solomon, 1, 2, 3, love the Lord. Chapter 3 po yan, bata pa si Solomon. Paglipas ng maraming taon, talon tayo, chapter 11, verse 2. Ano po nangyari? Hindi niya nabantayan ang pagmamahal niya sa Diyos. Simulan natin sa verse 1. Sabi ng verse 1, we read, but King Solomon loved many. Ano po napansin niyo? Kanina, mahal na mahal niya ang... Sino ngayon ang mahal na mahal niya ngayon? Love many foreign women. Na-inlove siya sa maraming babae. Sa bagay, 700 lang naman at saka 300, 1,000. Verse 2. So, sa latter part, makikita nyo, letter C, Solomon clung to this in love. Ano naging problema? Tingin po kayo kay Pastor. Sa simula pa sinabi ng Diyos yun aakayin sila ng mga ito sa paglayo sa Panginoon. Meron po akong kinasal dati. Sabi ko, bakit ito ang napili mong mga pangasawa? Ang galing ng sagot, humanga ako. Pastor, kasi alam ko hindi niya ako ilalayo sa Panginoon. Ang napangasawa kong ito ay may takot sa Diyos. Kaya alam ko, sa buong buhay ko, ilalapit niya ako sa Diyos. Tumingin po kayo, mga kabataan na narito na magkisipag-asawa, yan ba yung kwalifikasyon niyo sa hanaping mga pangasawa o magkaasawa lang? Anong klaseng mapapangasawa mo? Pag ilalayo ka niya sa Diyos, malaking problema. Hindi naman ako nagpaparinig, wala sa akin yan. Meron po akong mga kilala, committed talaga sa Diyos hanggang sa nagkaedad Gusto nila Kristiyano, 40 na ngayon. Kasi dati ang haba ng listahan. Born again, spirit-filled, Bible teacher, lahat. Ngayon, 2 na lang Basta humihinga at buhay, pwede. Napansin ko po, tingin po kay Pastor Joey, kapag naaapektuhan ang relasyon natin sa Diyos, bumababa yung ating commitment din sa Diyos, pati yung standard natin ng pamumuhay. Dahil hindi na tayo mainit sa parelasyon sa Diyos. 2, mabilis lang po. Characteristic number 2, those who don't finish well. The attractiveness of their character wanes. Yung bango, yung ganda ng kanilang karakter na bago. Totoo po yan. May mga taong humble, mapagpakumbaba, pero nung ma-promote, binless ng Diyos, naging mayabang, nagbago ugali. Example, 2 Chronicles 25, verse 5. Si King Uzziah, straight, diretso. Ang sabi ng 2 Chronicles 26, verse 5, makikita po natin, 26 pala. Sorry, 26 ba sinabi ko? 25. He sought God during the days of Zechariah. Tingnan niyo po, who instructed him in the fear of the Lord, referring to King Uzziah. As long as he sought the Lord, God gave him. Ito po si King Uzziah. Nung bata pa, napaka-humble. Hinahanap ang Diyos. Pero lipas ang panahon, shortcutin natin. Verse 16, paglipas ng ilang panahon, pinless na ng Diyos, strong na. Basahin po natin, 1, 2, 3. But after became his pride led to his, naging mayabang na siya. Ganun po tayo, dangerous. Minsan, pagka binibless na ng Diyos, nagkakaroon ng mga ganito, yung karakter natin na aapektuhan So I personally believe that yung mga don't finish well, yung karakter Tingin po kayo kay Pastor. May niyakap po ako nung nakaraan na pinag-pray lalaki. Tapos umiiyak siya. Sabi niya, Pastor, alam niyo, nung niyakap niyo ako, hindi kayo nakita. Nakita ko ang Panginoong Jesus. Tuwa po ako nung kinikwento ko sa asawa ko. Tingin po kayo sa talaga, sabihin ko kung bakit. Alam niyo po,
Yun ang pinakamasarap na comment eh. Ilang tao ang lalapit sa'yo at sasabihin, nakikita ko si Jesus sa'yo. Pakitanong nga po sa katabi mo, nakikita mo na ba? Nakikita. Hindi po, sige, sabihin mo sa kanya, nakikita mo na ba? Nakikita mo na. Si Jesus sa akin. Jesus sa akin. Aminin po natin, lumilipas ang taon, panahon. Hindi po ba dapat matanda na tayong Kristiyano, mas Christ-like tayo ngayon? Say amen. Hindi po ba? Ang tanong, are we more Christ-like? After many years of being a Christian? O, tanongin natin sarili, dumami lang ang alam mo sa Bible. Dumami lang ang alam mong kanta. Dumami lang ang alam mong koryo. Maraming verses. But how about Christ-likeness? Are we? Masasabi mo ba, mas Christ-like ba ako? Mas mga Diyos ba ako? Mas nakikita ba nila sa akin? Hindi po namin pinag-iisipan ko minsan eh. Ang totoong kahulugan ng character is being Christ-like. Romans 8:29. Tingnan niyo po. Itong nais ng Diyos na mangyari. Babasahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. For whom He also to be to the image of His Son. Ang prayer ko po hindi na rin tayo bumabata. Sana higit tayong maka-Diyos. Mapagpakumbaba. At higit sa lahat, mabuti, Kristiyano. Kinikwento ko po sa inyo yung narinig ko sa harap ng mall mukhang donya yung matanda Oo, sa alas, naninilaw Tapos may kasunod na dalawang kasambahay na ka-uniforme. Nauuna. Sabi ng dalawang kasambahay, matanda na, bakit pa ugali? Hindi naman ako nakikinig sa kwentuhan nila. Nakakataon lang tumatapat sila. Inisip ko, sino kaya sinasabing pangit pa ugali? Tinignan ko yung matanda na nakakataon. Mamamatay na, pangit pa ugali. Tanong mga kapatid. Sa paglipas ng panahon, nagiging higit pa tayong maka-Diyos na Kristiyano? Tanungin mo yung misis mo, mister mo, mas maka-Diyos ba ako ngayon? Akala ko nung araw, mas tumatanda maka-Diyos. Akala ko mas tumatanda ang tao, natural, nagiging mapagbigay. Tanungin yung sarili niyo, mas mapagbigay ba kayo ngayon? Sabi niya, pastor, mapagbigay ako. Ibang mapagbigay. Kasi, number 3. Characteristic number 3. Ising pa ho tayo. Mabilis po ito. Resentful toward those who hurt or betrayed him. Those who don't finish well, they don't finish well because along the way, pakisabi po, bitter. Hindi nila natapos ang takbuhin sapagkat hinayaan nila na sila'y mapuno ng puot at galit. Sa daigdig na ito, hindi po pwedeng hindi ka masaktan. Dalawa lang po nakaupo dito. Nasaktan at nakasakit. Hindi ko alam kung sino sa inyo yun. Nasaktan o nakasakit. Along the way, lahat tayo. Because we live in an imperfect world, you're going to be hurt. Even in a church. Maski sa pamilya nyo, nasasaktan din kayo. Totoo po ba yun? Say amen? Amen. Sa pamilya natin, nasasaktan tayo. And, hindi po maitatanggi. Totoo po yun. Sabi nila sa survey, the deepest hurts that we do have today will come from people. The people we love the most, we trust the most, we look the most. Sila yung nakakasakit sa atin. Dinalaw ko po ang isang babae, pastora siya, hindi ng GIL. And she was diagnosed with, unusual po yung kanyang baluktot po yung kamay niya, arthritis. So ako po, nag-pray ako, lahat ng alam ko, I lay hands, I anoint her. Sa Sagilang Tagalog, walang visa lahat ng ginawa ko. Siyempre magtatanong ako, bakit walang visa? And then, the Lord suddenly impressed upon my heart one verse, that is Mark 11:26. Biglang naglabas na lang sa puso ko. Sabi doon, whenever you stand praying, if you have anything against, pakisigaw po against, ano po ang kadugtong? Ayun. So, naalala ko, mahirap mag-release ng faith kung
kung may unforgiving spirit. So, nahihiya man ako. Sabi ko, ate, huwag kang magagalit, pero may mga tao bang nakasakit sa'yo na kailangan mong patawarin bago tayo uli mag-pray? Sabi ko, hadlang yun para maagalaw ang Diyos eh. Tapos bigla po niyang, tumahimik po siya. Maya-maya, inililis po niya yung long sleeve. Naka-long sleeve po eh. Ang dami po niyang pasa. Tapos tumulo na yung luha. Sabi niya, Pastor, I am a battered wife. I was surprised. Magsimula siyang umiyak. Sabi ko ganito, ipag-pray uli kita. Naniniwala ako na kung patatawarin mo yung asawa mo, sasagot ang Diyos. At gusto kong sabihin sa iyo, you're not hurting Him this time by not forgiving Him. You are hurting yourself. So umupo po siya sa gilid nun. Tagal niyang hinahablot yung sarili. Tapos tinaas yung kamay niya. Nagsimulang banggitin yung pangalan ng asawa. Buo. Sabi niya, I forgive. Hanggang sa palakas ng palakas, hanggang sa sumisigaw na siya. Pagkatapos ng naramdaman ko po na i-release niya na yung emosyon niya, nagsimula po uli ako mag-pray. And believe me, sa ayaw at gusto niyo, biglang umunat yung kamay. What is my point? Tingin po, my point is, ang nakakahadlang sa pagkilos ng Diyos, yung hurts na meron siya. Ilan po ang narito ngayong umaga sa service na ito? You're expecting God to move, to touch you, but the presence of God, you cannot even sense. Who knows? There is so much anger and bitterness in you. Believe me, you are not hurting these people. You don't forgive. You're hurting yourself. Number 4. Characteristic number 4. Lose their learning posture. Sa kasaysayan at pag-aaral, karamihan po, those who don't finish well, tumigil ng lumago. Hindi po nangangahulugang matagal ka ng Kristiyano. You are mature. Baka tumagal lang ang panahon ang pagiging Kristiyano pero hindi nag-mature. We need to learn from a variety of sources. We need to learn. Even we need to learn from life. Sino po rito gusto pa niyong lumago? Spiritual, taas po ang kamay. Of course, lahat tayo. We will never grow unless we want to grow. Minsan gusto mo, ang problema, hindi natin na-maintain yung desire na lumago. Kaya naniniwala po ako, isang principle na tinuturo ko po sa church growth. You grow the pastor, you grow the church. You grow the leader, you grow the church. Tumingin po kayo. Sa principle ni Maxwell, ang tawag niya, the law of the lead. Imposibleng lumago ang isang organisasyon, ng isang church, na ang nagli-lead, hindi rin lumalago. Gusto niyong mag-grow ang pamilya niyo? Say amen? The leader must grow. You grow yourself. At yun po isang bahagi ng buhay. We need to grow. God can never grow a church, an organization bigger than the leader. We need to grow. Ako po, I need to grow. The leaders need to grow. Can you imagine kung lahat tayo dito lumalago? I believe in a short period of time, higit na maraming kaluluwa ang maabot natin sa Diyos. Say amen. Amen. Because we are all growing. 5. Plateau states or no longer growing. Magkaiba po yung dalawa. Yung isa, hindi na lumalago, ito talaga naka-stuck. Hindi na. Flat. Dalawa lang, di-decline o aatras. Madali pong malaman ng isang Kristiyanong plateau. Tumingin po kayo, sasabihin ko po sa inyo. A spiritually plateau Christians has reduced the Christian life to a routine. Kung kayo po yung Kristiyano, kaya kayo narito dahil nakaugalian nyo na. Ibig sabihin, you are a plateau Christian. Pupunta, aaten, uupo, plateau.
You are just there. Ate, makikinig, dadalo, pupupok, dadalo. Routine. Kaya dadating ang panahon, ginagawa mo ang isang bagay kahit walang ka-effort, pero wala ang puso. Are you there? Are you there? Ginagawa mo na ng isang bagay pero wala yung puso mo. And when you don't realize, nagplato na pala ako bilang Kristiyano. Hindi na ako lumalim sa pagpipray, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tumigil na ako. Matagal na akong tumigil. Ang akala ko, I'm still growing. The reality is, I'm no longer growing. Number 6, isolated. Pakisabi po, isolated and unaccountable in their walk with God. Karamihan po, they don't finish well sapagkat walang taong nagkukorek, nagpapaalala sa kanila. Basta sasabihin kami, basta sa Diyos. Makinig po kayong mabuti. Taas po ang kamay ng mga anak dito. Taas po ang kamay. Salamat. Ang laki ng investment sa inyo ng magulang. Laki. Pinanganak kayo, inilagaan, gumagastos ang magulang sa inyo. Pinag-aaral kayo, right? Masama ba namang tanungin kung nasaan ka ngayon at kumusta ka na? Sasabihin mo ba, malaki na ho ako, huwag niyo na akong pakialaman. Yun ang mga unaccountable na bata. Tumingin po kayo, walang mararating. Hindi makakatapos ng takbuhin. Bakit? Ang pinakakawawang tao, walang nagpapaalala, walang nagkukorek, walang nagtutuwid. Are you there? Unaccountable. You don't finish well. Why? Ayaw mo nang kinukorek. Ayaw mo nang tinatanong pag sinisika kung nasaan ka, matanda na ako, wag na. Wrong. You should be accountable. Ako po accountable ako eh. Pagdating ko sa ibang bansa, ang unang gagawin ko, magtitext agad ako sa misis ko paglapag. Alam mo, wala punta ako ng France. Paglapag niyan, at kung naka-ID lang ang cellphone ko, sasabihin ko sa kanya, just landed safely here in France. I love you, God bless. Sasagot yan. Accountable po ako sa asawa ko eh. Paano ako mabubuhay? Pag ako'y nabuhay sa kasalanan, masasaktan po ba asawa ko? Pag nabuhay po kayo sa kasalanan, mga tatay, masasaktan po ba mga anak niyo? Should be accountable. Kung accountable po tayo, maraming maiiwasang problema sa pamilya. The problem is you are not accountable. Sasabihin ni nanay, anak, natatakot ako. Lagi kang ginagabi. May ginagawa ka bang hindi tama? What's wrong with that? Anak, nag-aalala ko. Baka mamaya may karelasyon pa ng iba, hindi mo man lang sinasabi sa amin. Gising po ba kayo? Hindi yan suspecha. Magulang lang yan eh. Sinasabi lang, anak, baka... And believe me, those who don't finish well in the race, walang nag-correct sa kanila. Walang nagpaalala sa kanila. On their own. And they don't finish well. Number 7. Have hidden sins and habits that grip your life. Marami po, they don't finish well sapagkat may mga kasalanan na hindi nila naiwanan. Mga kasalanan na lihim nilang ginagawa. Confession ng isang kabataan sa pastor. Bakit ka nagkaganyan? Nahulog po sa immoralidad ang bata. Saan nagsimula? Sabi ng pastor. Pag nasa internet po ako minsan, hating gabi, natukso po akong pumunta sa mga X-rated na ganito. Mula po nun, nagkaroon ako ng desire, pag nag-iisa ako, parang may spirit na hindi ko maipaliwanag. Ting magbubukas ako ng internet, napupunta ako doon. See, hidden sins, habits that grip your life, my life, they had love for us to finish well. 32. Pwede rin 3 and 2 kasi magkalay. Sad to say, Hindi, second thing. very seldom mo eh. Lumapit lang siguro yung bata dahil nahihirapan na siya. Hidden sins can destroy us.
Number 8. Just give me 10 more minutes. I'm almost there. I'm almost done. Lack of humility over mistakes and sins. Ang isa po sa katotohanan, kapag kulang tayo ng humility, ito po ang problema ni Saul. Kapag we don't finish well, kung naghahanap tayo ng tao to blame sa ating mga mali, nakikinig pa po kayo. Yung mga taong looking for people to blame kapag mali sila. Sabi niya, ayoko na sa Diyos. Pastor, ayoko na. Nag-pray akong protektahan niya ako na huwag akong mangalon niya. Hindi niya ako protektahan. Ayoko na sa Diyos. Sabi ko, opo ka muna. Sandali. Huwag ka magalit sa Diyos. Tanungin muna kita. 1. Nung nahuhulog na yung puso mo sa babaeng yan, nag-pray ka ba? At sinabi mo, Lord, hindi ho. Pangalawa, nung nahuhulog na ang loob mo sa babaeng yan, sinabi mo ba sa asawa mo, na may manananggal na tumutokso sa iyo? Sorry ho. Sabi niya, ng asawa. hindi ho. Sabi ko, bakit mo ngayon sisisihin ng Diyos? Kung ngayong araw na to magsindi ka ng kandila, may sindi. Tapos mag-pray ka, Lord, hindi ako mapapasok. Sige, ilagay mo yung kamay mo. Mapapasok ka o hindi? Bakit ka mapapasok? Nag-pray ka. Nag-pray ka nga, nilalapit mo yung sarili mo. Are you there? Sabi ko, huwag mong sisihin ng Diyos. Don't blame God. Problema mo yan, hindi Diyos. People who lack humility over their mistakes and sins will never finish well. Magkaharap po yung mag-ina sa harap ko. Sabi nung nanay, umiiyak yung nanay. Alam mo naman ang mga nanay, Happy Mother's Day po ulit. Sabi nung nanay, iyak siya ng iyak eh. Hindi ko alam saan ako nagkulang. Ba't ka nagkaganyan? Hindi ko alam. Ano, saan ako nagkulang? Sabi ng bata. Mami, wala kayong pagkukulang. Wala kayong kasalanan, Mami. Pinili ko po yung buhay na yan, Mami. Ilang beses ko nang narinig ko yan for the last 30 years. Pinipili mo ang buhay mo. Makinig po kayong mabuti, just 10 more minutes. Ako po yung magulang. May 4 na mga anak. Napakaganda ng pangarap ko sa kanila. Parang ng Diyos, Jeremiah 29:11, pero hindi ka pwedeng pilitin ng Diyos. Pipiliin mo yung buhay mo. Are you there? Pipiliin mo. Kung ikaw ay naging matapat na asawa, tinitiyak ko, pinili mo yan, ginusto mo yan. Say amen. Kung napariwara ka, pinili mo yan. Napatukso ka. Don't blame God. Don't tell God na ganito na. Ask God to forgive, to forgive you and change you. Last 9 and 10, compromise of our personal integrity. A while ago, I mentioned Solomon. He compromised his personal integrity. Sabi po, but King Solomon loved many foreign women from the nation whom the Lord has said to the children of Israel, you shall not intermarry with them. Surely they will turn away. Pakisabi po, your hearts after other gods. Tatlo po ang ginawa ni Solomon. Pakisabi po, he compromised the word. Alam niyo yung salita ng Diyos eh. Pag alam mo ang salita ng Diyos at nilabag mo, ang tawag doon, you compromise the word. Alam mo eh. 2, pakisabi po natin, he compromised his walk. Kinompromise niya ang paglakad. Naglingkod siya at hindi na natiling tapat ang puso sa Diyos. Pangatlo po, he compromised his worship. Say it, worship. At nung matanda na siya, sumamba na siya sa ibang Diyos. Ganun po ang mangyayari sa atin. Last, and let me close with this.
Number 10, Losing focus. losing focus on your life's purpose. Say it, life's purpose. Purpose. Sabi sa akin ng businessman na to, Pastor, saan ako nagkamali? Sabi ko, nagkamali ka. You don't know, you forget what matters the most. Huwag po niyong kalilimutan ang pinakamahalaga. One, ang unang pinakamahalaga ay ang relasyon niyo sa Diyos. Say it, sa Diyos. Sa Diyos. Kaya ang greatest commandment, love the Lord thy God with all thy heart, strength, and might. Yun ang una. Pangalawa, relasyon natin sa ating pamilya. Say, family. Pangalawa po yan. Pangatlo lang po yung career, yung calling that you do have. Huwag niyong pagpalit-palitin. Baka mamaya, bad success. Don't lose focus on your life's purpose. Ano talaga ang mahalaga? Sabi ko kanina, marami at pinakamahalaga, walang katapat na presyo. Ang pagkakaroon ng isang mabuting asawa, mabuting ina, mga anak, at higit sa lahat, relasyon sa Diyos, wala pong presyo yun. Tama po ba yan? Yes. Tapos sabi ng Panginoon, what profit a man if he gains the whole world and lost his own soul to hell? Mark 8:36. Walang katumbas po ang mundo sa isang kaluluwa. What will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Let me end with this simple strategies. Baka makatulong po ito. I will ask Marlon to play the piano. The strategy of finishing well. Basahin po natin. Number 1,